So the first one is Ascension from the Office Cubicle by Hannah Silvestre. Figat by Handiong Kapuno. Hassan by Daniel de la Cruz. I'm Best Left Inside My Head by Elian Idioma. Kay Basta Ang Karabo Yay Bagay Iba't Halangit by Marie Estela Paiso. Kung Tugnaw Ang Kaidalman Sang Lawod by Seth Andrew Blanca. Please Keep This Copy by Miguel Lorenzo Peralta. Radicals by Arthur Bellarino. The Next 24 Hours by Carl Joseph Papa. And Water Sports by Wami Alcazar. Ladies and gentlemen, ito yung batch ng Cinemalaya 2025 Short Film Finalists. Thank you very much, and we're excited to watch your films, short filmmakers of Cinemalaya 2025. Susunod naman, we'd like to present you the trailers of the filmmakers. I'd like to call on yung 10 filmmakers sa Cinemalaya 2025 full-length category. Please join us on the stage when I call your title and your name. Bloom Where You Are Planted, the documentary by Nonilon Abaw. Child number 82 by Gilro Villanueva. Cinemartyrs by Sari Daleman. Habang nilalaro ng Hydra ang kasaysayan ni Dustin Celestino. Padamlagan ni Jen Romano. Paglilitis ni Cheska Malfori at Raymond Barcelon. Open endings ni Nigel Santos at Kimi Vicente. Republika ng Pilipinas by Rene Digla. Raging by Ryan Machado. At Warla by Kevin Alhambra. Ladies and gentlemen, ang 10 films and filmmakers ng Cinemalaya 2025 full-length category. Very much, filmmakers. Maraming salamat. Some of their cast members who are here with us, and for the cast members to join the filmmaker on stage. Let us start with Bloom Where You Are Planted by Nonilon Abaw.
documentary po namin ay tungkol sa mga aktivista sa Cagayan Valley na pinasukan ng mga gawa-gawang kaso o yung iba sa kanila pinapahalo. Tapos, kasama po namin si Alex, yung producer ko. Tapos, co-producers namin si Alex, tapos si Carla, Carla. So, yung documentary po namin, kung siya pa yung Agnes, development worker siya sa Cagayan na pinasukan ng mga gawa-gawang kaso. Pag inandahin siya na nakakulong noong 2020, siya ang pinulong kasama yung 1-month-old na anak niya. Tapos yung pangatlo ay si Kuya Randy Malayo. Tapos consultant siya na pinatay sa loob ng bus habang natutulog. Pauwi ng Isabela. So, yung story po namin ay yung documentary namin ay i-explore niya yung buhay ng mga aktivista na ito at bago sila umabot sa ganung klase ng buhay. Tapos, i-explain din ito kung bakit walang mali sa paglaban, na may mali palagi malaban, lalo na walang political situation natin na very important na tayo lahat ay mas mapag-alam, gano'n. Thank you, Nandilon Cabao and Bloom where you're planted. Next week on the filmmaker for child number 82, Team Ron Villanueva. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Kinakabahan po ako, so please bear with me. Ako po si Team Ron Villanueva, writer at director ng pelikulang Child Number 82, Anak ni Boy Ka Na. Ang kauna-unahang fantasy film ng Cinemalaya. Ang kwento pong ito ay tungkol sa isang 17 years old na bata na nangangarap na makilala ang kanyang ama na si Maximo Boy Ka Na Manayco Sr. na hari ng fantasy action film ng pelikulang Pilipino sa mundong ito. Pero kailangan ng pumila kasama ang daang tao at lakbayin ang iba't ibang pelikula ng kanyang ama para lamang makatagpo ito. At pagdating niya sa unahan ng pila, maabot ba niya ang hinahangad niyang pagkilala sa kanyang ama? Ang pelikulang ito ay inihahandog ng Outlay Media Production sa pumuno ng aking executive producer, ang galing at talino ng aking pelikula, Sir John Del Tini Takata. At ngayon, kailan ko pong pinapakilala ang mga aktor na kasama sa aming pelikula. Unahin ko po si Zerine Fernandez, na isang lokal na actress na na-discover po namin sa Pinili, Ilocos Norte. At ito din po kanyang kauna-unahang pelikula. Sunod naman po ang puso ng pelikulang ito na lagi din sinasabi. At totoo naman po dahil sa kanyang napaka-espesyal na pagganap, Ina Evans. At sa kanyang napaka-espesyal na pagganap na may kapangyarihan ng wagas na pagmamahal at pag-ibig ng isang ina, Ms. Rochelle Pangilinan Salina. At sa kanyang kaabang-abang na pagganap, sa kanyang kauna-unahan ding Cinemalaya film bilang si Boy Ka Na, isang napakagaling na komedyante at napakahusay na aktor, Mr. Vom Navarro. Wala po siya ngayon nasa Showtime Visa. At ipinakikilala ko po ang aming bida sa kauna-unahan din ng Cinemalaya film at pinatunayan niya ang kanyang napakahusay na pag-arte at siya talaga isang tunay na aktor. At naniniwala ko na mahihigitan pa niya ang kasikatan ni Boy Ka Na, ang Child Number 82, Mr. JBM Ibarra. Child Number 82 by Team Ron Villanueva. Sunod naman po, tawagin natin ang Cine Martyrs, Sari Dalena. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang direktor at nagkukulat sa Dalena po. Direktor po ng Cine Martyrs. Gusto ko po i-acknowledge ang aking mga producers, Carl Papa, Kissy Cat, Michael Buena. Yung pelikula ito ay tungkol sa pagpipili
pelikula. So metapilong siya at babae po siya. Pero ito ay tungkol sa kahirapan at struggles na pinagdadaanan ng isang babae sa paggawa ng pelikula. Ito rin ay tungkol sa mga kahirapang gumawa ng dokumentaryo, isang uri ng pelikula na napakatanyag at napakahirap gawin, at kung paano makipag-collaborate sa mga indigenous groups. So dito po ay makikilala ninyo ang mga katipunero at mga tausug na lumaban sa mga Amerikano. So marami pong layers. But most of all, ito po ay tungkol sa pagluluwal at sa paglikha ng pelikula, pinagdadaanan ng isang babae. So yun lamang po ang misteryo ng aking pelikula. Gusto ko pong tawagin ang aking mga kasama dito. Unang-una po ay si Sir Bong Cabrera. Siya po ay gaganap na very special role. Siya po ay isang dentista tungkol sa isang tribo. At gusto ko yung tawagin si Victor Medina. Ang role naman niya dito ay isang sound designer. Iba ang mga sound artists sa pelikula, lagi silang kawawa, lagi silang nahuhuli sa proseso. Pero dito makikilala natin ang kahalagahan ng magawa ng tunog. Okay, and nandito po ba si Tita Raquel Villavicencio? Ayan, Tita Raquel Villavicencio. Isa ko po siyang idol. Sa kanya ko rin po nakuha yung phrase na ang pagsusulat at paglikha ng pelikula ay isang proseso para pagluluwan. So, si Tita Raquel naman gaganap ng isang mahalagang karakter na hinahanap niya sino ba ang mga pioneer women ng Philippine cinema? Bakit sila nawawala? So, makikilala natin ang mga pioneer ng mga babae sa pelikulang Pilipino dahil sa kanyang karakter. And last but not the least, ang nagbibida po ay ginaganap po ni Nur Hushman. Siya po ay indie filmmaker na talagang lumaban sa misogyny at sa mga paghihirap na minarap ng mga babae sa paggawa ng pelikula at iba't ibang uri ng media. Kung makikita ninyo ang tapang ng babae sa paglikha ng pelikula sa pelikulang ito. Maraming salamat po. Muli, Cinemartyrs, si Sari Delena, kasama si Bong Cabrera, Victor Medina, Raquel Villavicencio at Nur Hushman. Maraming salamat. Sunod naman para sa pelikulang Habang Nilalamon ng Hydra Kasaysayan, nagbabalik sa Cinemalaya si Dustin Celestino. Hello, good afternoon everyone. Ako po si Dustin Celestino, ang writer and director ng Habang Nilalamon ng Hydra Kasaysayan. English title as The Hydra Devours History. Short title, Hydra na lang po. Kasama ko ngayon ang dalawa kong producers, si Janelle Gutierrez Celestino, ang aking asawa, at si Ria Robles, ang aming line producer. Ang pelikula po namin ay tungkol sa disinformation. Tungkol po ito sa 4 na Pilipino na naghahanap ng katotohanan at kabuluhan habang napaliligiran ng mga kasinungalingan. Pinagbibidahan po ito ni Dali De Leon, Jojen Lorenzo, Maylene Tizon, Sanjo Marudo, Andoy Ranay, Francis Makel Ignacio, Nanding Josef, and Ana Luna. Unfortunately, wala po sila ngayon, pero ginusto nilang makapunta, meron lang silang kanya-kanyang commitment. And ayun, sana po ay panoorin niyo ang aming pelikula. Maraming salamat. Maraming salamat, Dustin Celestino, Janelle Gutierrez Celestino, at Ray Robles mula sa Habang Nilalamon ng Hydra ang Kasaysayan. Sunod naman po para sa pelikulang Padamlagan, Jen Romano. Hello, good afternoon po. I'm Jen. I'm Jen Romano. I'm the co-writer and director of Padamlagan.
or in English, Nightlight po siya. This is a regional film. This is set in Naga. And together with me is my producing team, Christine De Leon and Max Ray Joaquin. So yung pelikula po ay tungkol sa nangyaring trahedya sa Naga noong September 16, 1972, 5 days prior to the declaration of martial law. So ang nangyari po kasi sa Naga ay may gumuhong kaming bridge, yung Calganda Bridge, main bridge sa Naga. So that was 5 days, so a very ominous tragedy na nangyari sa Bicol. So yun po yung setting ng story. No? So ang pelikula ay tumakbo lang siya patungkol sa ama na naghahanap sa kanyang nawawalang anak during the Calganda tragedy. So, yung mga artista po namin dito ay made up of combination of the community. So, may mga Bicol actors kami na hindi namin nadala ngayon. Pero yung main cast po namin ay nandito. So, nandito po si Esteban Mara, nagaganap ng Secret na lang para panoorin nyo na lang. And Sir Floyd Tena. So Sir Floyd ay from Legazpi. Tama, Sir Floyd? So Bicol language po yung ginamit namin dito. And yung main actor po namin for this film is Sir Eli Buendia. Si Miss Sue Prado po ay kasama rin sa cast namin, pero unfortunately wala siya ngayon due to a shoot. So ito po yung kadamdagan niya. Padamdagan by Jen Romero, again with Eli Buendia, Esteban Mara, and Floyd Tena, and Ms. Christine De Leon. Maraming salamat. Ang sunod naman, mula sa pelikulang Paglilitis, sina Cheska Marfori at Raymond Barcelon. So, hello po, ako po si Cheska, Director of Paglilitis. So, our film is about sexual harassment in the workplace. So, sobrang talamak po ito sa bansa natin, pero hindi natin ito masyado na pag-uusapan kasi dahil natakot yung mga in-abuse na mawala ng trabaho. So, our film wants to shed light on that issue. And sana mapag-usapan natin ng katulad ng Me Too movement sa US, sana sa atin magkaroon din ng ganun. So, yun po. Introducing, kasama ko po si Kuya Barcy, our writer and producer. And also, joining with us is our very lovely and very talented actor, Sir Lay Martinez. Miss Jacqueline Blanco. Barbara Miguel. And introducing for Miss Reyes Robinson. Apart din po ng cast namin si Miss Yula Valdez, si Sid Lucero, Bombi Plata, Cherry Malvar, and Rolly Inocencio. Hindi lang po sila makakadyan. So yun po, thank you po. Paglilitis by Cheska Marfori and Raymond Barcelon. On stage, we have Leo Martinez, Jacqueline Blanco, Barbara Miguel, and Lisa Reyes Robinson. Maraming salamat. Ang sunod na pelikula, Open Ending, na Nigel Santos at Gigi Vicente. Hello, good afternoon everyone. I'm Nigel Santos, Director of Open Endings. So before the background, tawagin namin yung kasama namin ngayon. So we have here our producer, Tim Velasco. Our editor, Stella Paiso. Okay, ayaw mo. Our writer, Gigi Vicente. Shout out din pala sa mga nanonood sa live na executive producers namin, Terzier Pictures, Sonny Valena, Mildred Alaya, Josel Valena,
Jasriel Villena, Jen Villena, Maki Macapagal, Andy Zon, Surot Matias, and Fanciful Strays. Okay, so tawagan natin ngayon yung aming cast. Start tayo kay Miss Jackie Lou Blanco, who has a special participation in our film. Hi, Miss Jackie Lou. Our 4 leads. Start natin kay Jasmine Curtis Smith as Hannah. Cleo Pineda as Kit. Janela Salvador as Charlie. And introducing Lian Mamono as Mihan. So kasama din po namin sa cast sina Mix Almendras, Yesh Borse, at Rachel Coles. So Open Endings is a sapphic film about 4 queer women who share a past. So in short, mag-e-ex sila. But now they remain the best of friends. Sobrang tagal na namin gustong ikwento yung kwento ko. So big thank you to Cinemalaya for giving us this chance, for this opportunity. Kasi we rarely see something like this on the big screen. And we believe that representations matter. So these stories need to be heard, seen, and experienced. So again, maraming salamat po, and we are Open Endings. Thank you, Facilities, the director, Open Endings with Director Nigel Santos, on stage also Ting Velasco, Kimi Vicente, Jackie Lou Blanco, Cinemalaya Best Supporting Actress winner Jasmine Curtis Smith, Clea Pineda, Janela Salvador, and Lian Mamono. Thank you, Open Endings. And now for our next film, Republika ng Pilipinas. Director Renel Tinda. Good afternoon po sa inyong lahat. Kami po ang Republika ng Pilipinas. Ako po si Renel Tinda, writer at director ng pelikula. Tungkol po ito sa isang magsasaka na pilit inaagawan ng lupa ng gobyerno. Kaya sinabi niya, tama na, enough na, ayoko lang maging Pilipino. So natayo siya ng sariling bansa, tinawag niya ang Republika ng Pilipinas. So para po ito sa mga taong sawa na sa mga flood control project. At pag-uusapan nito yung tunay na kahulugan ng pagiging makabayan. So kasama ko po sa pelikulang ito ang aking mga executive producers, si Direk Roman Perez and si Ms. Wayne Perez. And ang kasama po natin sa cast today, si Ms. Natalie Maligali, ang Gen Z Rep ng Pilipinas, Ms. Alex De Rossi, Colvin Lenny Marcel, ako ng mga gagawin niya sa pelikula. And of course, ang presidente ng Pilipinas, si Ms. Geraldine Villanueva. Maraming salamat po. Muli, mula sa Republika ng Pilipinas, pelikula ni Renel Tinda. Kasama ko sa entablado, si Baronet, Ray Perez, of course, si Alessandro De Rossi, and introducing Geraldine Villanueva. Maraming salamat, Republika ng Pilipinas. Ang sunod naman po, Raging by Cinemalaya winner, Ryan Machado. I should say, Cinemalaya Best Director. Ngayong adlaw sa tanan, ako po si Ryan Machado, isang problemano, director at writer din ng Raging. So Raging is about abused spaces, physical places, and emotional landscapes that have been neglected and violated. So in a nutshell, it tells about
story of a character, and he confronts how rage can seep out of these cracks and can reshape the world around and within him. Nais ko pong tawagin ang producer ng Raging, si Alam Ang, at ang aming cast na pinapangunahan ni si Elijah Canlas, pero wala po siya dito, Ron Angeles, at si Rizal Salas. Raging with director Ryan Machado, producer Alenberg Ang, and actors Ron Angeles and Reynald Rizal Salas. And last but definitely not the least, Warla, director Kevin Alhambra. Hello po, ako po si Kevin, ang director ng Warla. So, ang Warla po ay tungkol sa pelikula na hako sa totoong buhay or totoong kwento ng grupo ng trans-Pinays na nangyayadap ng foreigners para sa kanilang gender affirming surgery. Ito po ay kwento ng katauhan, kwento po ng humanity at kung paano ang isang tao ay kayang gawin ang lahat para mabuhay po ng totoo at buo. So ngayon kasama ko po sa event na ito ay ang aking team. Nandito po si Sharon Dayak of Southern Lantern Studios, my producer. Kasama rin po natin dito ang aking cast. Una-una si Floyd Dena. Are you here, Floyd? Tumigla ka. Kasama rin po natin si Jackie Wu as Isamu. We also have Bernie Barantes. Let's go. Kasama rin po si Kendra Salamanque. Valeria Ortega. Si Rina Magiliw. Of course, Kalad Karen. At sa kanyang kauna-unahang lead role sa pelikula, Lance Orlando. Muli sa Warla, Kevin Alhambra, Jackie Wu, Lance Orlando, Serena Magiliw, Valeria Ortega, Kalad Karen, Bernie Barantes, and Salamanque. And producer and Cinemalaya winner, Sharon Dayak. My batchmate from Cinemalaya City. Thank you. There you have it, the Cinemalaya Outlet Papers. And of course,